Hello mga stories, welcome back sa another content. So, mga stories, may kailangan natin ng pabor o favor sa atin lahat. Kasi may pinapagawa tayo na ang hindi naman sa papagawa, parang nagiging favor sa atin lahat. Kasi, alam mo ba na itong page na to, na si late Lloyd Cadena ay nahack yung FB page niya. Ang problem kasi dito is matagal lang namayapa na nung 2022 ata siguro. Ito ay, kung hindi nyo kilala si Lloyd, hindi nyo kilala si Lloyd Cadena, isa siyang ito siyang dating Filipino vlogger at radio personality. So, siya yung isa sa mga popular na YouTuber dito sa Pilipinas. Meron siyang 5.86 and counting yung subscribers niya. Tapos yung kanyang FB page, ito sa FB page niya is 5 million subscribers. Yung nga lang, itong Facebook account niya ay talagang nahack talaga, di ba? At itong Facebook niya, yung profile pic niya iba na. So ang nakalagay niya sa profile pic is coffee news. Ayun, nakalagay dito is coffee news. Tapos may nakalagay dito yung parang sa bio, kumbaga parang about niya. Nakalagay dito not official. Tapos yung cover niya coffee news. So in short, na iba yung may parang iba may nahawak nito. So according dito mga story sa dito sa ito yung nakalagay coffee news, no? According dito sa Ready, nina ko dito yung page transparency ibang bansa na nakahawak na dito ngayon. At saka habol pala sa meron ba siyang nakumbok nun. Ewan ko na nangyari, siguro may book ako nun, pero bumili ako nun as a collector ako nun pero mga stories, eto ayun, nakalagay dito, based sa page transparency details, taga UK at Iraq ang nagmamanage currently ng page. Yan, according yan. Allegedly lang to. So, yun yung sabi niya dito sa isang comment dito sa Reddit, no? Ay, yun yung pero kasi kung tinignan ko dito sa itong sa Facebook page, wala siyang page transparency. Tinignan ko yung account about niya, talagang hinide niya. Yung intro nakalagay not official. Yung category niya is news and media websites. Yung details, no activity to show. Yung more, wala siya doon. Okay, so ngayon siya, may mga mentions, reels, wala siyang nakalagay na page to. Malamang talagang hinide ata siguro o hinide ata ng admin ata. Siguro ganun Ngayon mga stories, so tinignan ko yung mga comments dito sa mga comments. May iba-iba na hati yung reaction at may mga sinasabi daw na either na-hack or nabenta na. Okay? Yun yung alleged yung sinasabi dito. Yung iba dito, sabi niya dito is na siguro na-stag na, di na nahawak magano nahawak yung admin na minsan talaga na-hack yan, easily hack, di ba? Or pwedeng sabi daw binenta daw, di umano binenta daw kasi may pinapagawa tayo na ang ako din sa mga yung mga nakikita ko or sa mga na-observe ko dito, at papaliwanag ko kung bakit in general na lang, hindi lang yung mga hindi lang yung mga iba na na-hack yung page yan, pati YouTube na lang in general, YouTube, Twitter, X ngayon, Instagram, ganito, ganyan. May papaliwanag ako dito. So, mga stories. So, ngayon, mga stories, bago lahat natin papaliwanag, meron siyang may sinabi dito kay parang nagiging favor ito. Ito galing to kay Madam Avian. Ito yung friend ni. Ang sabi dito sa post nito is, "Hey guys, please help us mass report the page of my dear friend Lloyd. Although this is a sad for us, hindi na rin kasing ma-retrieve yung page na to
nangihingi na kami ng tulong dahil nangihingi kami ng tulong dati kahit doon sa friend ko na nag-work dati sa Meta. Ang gusto ko lang ng family ni Lloyd na ipamas report ang page na to para hindi na magamit kung ano-anong posting. Lalo at just a matter of time bago tuluyang palitan ng hackers ang name ng page ni Lloyd. Hope you can share this post para mas maraming makapag-report. On behalf of Lloyd's family, we thank you in advance. So, yan yung post nito ni Madam Ivan ng FPP. Mga stories, ang daming nababalita, ang daming even sa mga news, inquirers, News 5, ang daming ang daming kailangan natin ng tulong sa atin na ipamas report to. Ngayon, papaliwanag natin kung ano bang naging cause nito. So, unang-una sa lahat, nakakalungkot talaga, no, at nakakagalit kapag yung isang page, no, na lalo na kung may-ari yan, namayapa na, no, lalo na yung milyon yung followers, di ba? Ito yung talagang, yung nakakasakit ang ulo. Ito yung hacker na to. Tututuusin, oo. Karamihan ito ginagawa yung pagkikitaan, di ba? Alam mo ba yung ginagamit siya sa mga news spam, scam links, crypto, investment, gasol. Baliktaran mo na yan. Hindi pwedeng sabihin dito. Alam mo na, bakit ako aproban ni YouTube. At phishing, okay, mga stories. Well, at parang sasamantalin ng tiwala ng mga followers. At sa kaso ni Lloyd, di ba, pati legacy niya ay nadadamay. Yun nga yung problema. Ginangyari yun sa sa YouTube kung kilala niyo si Christian PH, nangyari yan nung way back 2022 atas 2021. Basta gano'n na nadamay yung kanyang YouTube account at na-convert into the crypto, which is parang na-hack yung kanyang YouTube account. Hindi lang yung kay Christian PH, pati na si Doggy, pati yung mga news articles, like yung GMA News, di ba? Pati yung GMA Network, even yung yung It's Showtime, di ba? Yung It's Showtime, ABS-CBN Entertainment, di ba? Yun yung recently pa yun, di ba? Yung It's Showtime tsaka yung ABS-CBN Entertainment, at nahahack din yun. Gawa ng cryptocurrency. Pero thank you fully agad at na-take down na agad eventually. At talagang binalik niya na fresh talaga yung GMA News, di ba? At saka pati na rin yung kay Christian PH at saka yung in the rest of the channels to. GMA News, GMA Network, ganyan. Yun yung nangyayari. So, ito number one kasi ito. Ano bang posibleng mangyari, di ba? So, to be honest, hindi ko kaya talagang i-verify. Hindi ko kasi pwedeng hindi ko kaya i-verify yan. As an IT, former IT, hindi ko kasi may-verify kung na-hack nga, di ba? Kasi, pero base sa aking pattern, kung ganitong insidente, madalas nangyayari to, yung, for example, yun nga, medyo na-compromise yung admin account, di ba? Kung napapansin nyo, pag ever na pupunta kayo sa business admin, yung Meta business, kung may admin yan, alam nyo yan, yung business user, pagkapapasok po, may tatanungin sa iyo yung 2FA, yung two-factor authenticator. Minsan kasi nyo meron 6 digits na parang one-time password OTP niya. Kailangan i-verify bago ka pumasok doon. Yun yung mostly tinatanong yan in general. Ngayon, kaya yun nga yung dahil nga sa yun nga yung wala siyang na phishing, na scam, o na weak yung password, o nagigets yung at saka walang 2FA. Kasi dapat yung importante talagang 2FA, yung two-factor authenticator, o meron kayong parang one-time password, ito yung pupunta kayo.
Kasi karamihan meron talaga yan. In just more security yan. Lalo na pag ganitong nangyayari sa, alam ba yan, yung parang madaling mahack talaga. Diba? At saka, nangyari yan sa akin nung yung sa aking business sa, yung business suite. Diba, nadali yung aking market stories na, na yung page ko. Isang click mo lang, mali na yan, dali ka na doon. Kasi, nagkamali ako ng, may fault talaga ako yun, na na-delete ko yung aking email address at hindi ko na, kaya no long, either naka-up naman doon yung market stories ko, yung nga lang, talagang hindi ko na siya ma-access anymore. So, kung ito like mo na lang yung aking na bagong Facebook, na bagong Facebook page ko, which is yung yung MCD Philippines na. So, yun. Yun, pangalawa ito sa pang page access sa business suite yun, na take over. Pwedeng may possible yan na pwedeng yung page access, pwedeng ma-take over yun. Take over. Ibig sabihin na may possibility na hindi natin alam, may take over pala yun, di ba? O may nadagdag ng isang hacker, na hindi natin alam na yung hacker pala itong bilang admin, tapos nalis yung original admins. May tendency kasing ganun yun. Okay, no? Ito, so pagkatapos nyo, papalitan ng profile, cover image, magpo-post ng ibang content, at akala ko na papalitan ng page name. Yun yung worst part doon. Yung page name na yan. Nako. Huwag nang abutin ng ganun. List lang, okay? So, ito, pangalawa, ano pwedeng gawin nito ng mga followers at supporters dito, no? Lalo na sa mga cadenas, na cadenas dyan, no? Ligtas na, kung ang talagang may manilaw na senyales na hindi na official yung page nito ay practical, ito ang practical steps. So, letter na, wag mag-engage sa kanilang post. So, wag mag-click ng links, giveaways, o yung investment yung gasol, di ba? Alam mo na yan, balikin mo. At mang hinihingi ng details. Tapos, at saka, kahit yung mga angry reaction comment, minsan, nakakatulong ng reach ng mga hackers, di ba? Kahit yung emoticons, di ba? So, let it be report ang page at mga post, di ba? I-report ang mismong page ang bawat scam, o spam post bilang scam, fraud, hack, o pretending to be someone else, impersonation. Depende sa sa option yung sa app mo, nalalabas sa app mo. Tsaka mas epektibo kung na maraming individual reports na may consistent na dahilan. Halimbawa, scam o impersonation, yung mga hack niyan, ganyan. Hindi yung random lang, di ba? Dapat merong dahilan yun, na ano yung sasabihin nyo, ito, this page has the scam, impersonate account, ganito. O, and letter C, i-block mo, i-unfollow mo na. Para hindi na kumalit yung feed at hindi na madagdagan yung mga engagement, diba? Pero dapat dapat i-check mo ng page transparency, yung page history kung may available. Sa ngayon kasi nakikita ko, wala ako nakikita yung page transparency or history man lang. Minsan kasi nakikita yung biglang biglang palit pangalan o biglang pagbabago sa admin, location patterns. Ito minsan talaga na red flag to, yung pwedeng screenshot yun, diba? Ito, pangatlo, yung para sa mga pamilya ng mga legitimate representatives, lalo na si Mother Queen, di ba? Kung may access pa kahit anong official channel. Kung may natitirang paraan, plus may inam pa rin subukan yung official recovery, yung takedown route kapag kahit mahirap, di ba? Mahirap kailangan talaga ng recovery takedown mo. At may example, report yung compressed asset ng Meta, kailangan sa health center, di ba? Yung several posts para sa page na hack ng page yung business assets, di ba? Mag-submit kayo ng proof of relationship / authority, di ba? Na depende kung hinihingi ng Meta. Mas mainam na kailangan ng proof of relationship since na sino man yung kaibigan mo to, para mas magandang matibay yung ebidensya. Mas maganda yung may mga member ng pamilya nyo
Ganun lang yun. Oo. Pero depende sa hinihingi ng Meta, ha? Ito, kung may copyright content ng mga videos, photos ni Lord na ginagamit niyo sa page, yun. Pwedeng dumaan sa copyright yan, take down root. Diba? Na mas legal yung track. Minsan kaya minsan mabilis usap. Ganun. Yun, pwede yun, diba? At saka, kung sinabi niya ng pamilya hindi niya ma-retrieve talaga, ang mass report ay practical na paraan to. Yung mass report na para ma-disable o limit ang page. Basta ginawa niyo ito ng tapat. Diba? I-report mo dahil yan. Katulad, i-report mo dahil na scam yan o unauthorized activity. Ganyan. Hindi dahil lang ayaw natin. Hindi ganun. Okay? Dapat meron tayong na kailangan natin ng na may reason to. Na valid reason, kumbaga. Yan, oo. So, number 4, importante talaga paalala sa publiko. Okay, sa publiko. Huwag magpadala ng pera. Okay, o personal info kahit mukhang official ng page. Alam mo naman, di ba? May mga iba na mga hangal at na mga raw ng iba. Okay, mag-ingat sa mga accounts /pages na gagamit ang pangalan ni Lord na parang nangingi ng donations o help. If ever may mga nangyari dyan, i-verify mo na yung official channels ng pamilya o close friends, di ba? If ever nangyayari yan, kahit official man yan, okay? Huwag kayo magpapadala ng donations. Huwag kayo magpapalipad, okay? Kahit official man yan, okay? Kung gusto nyo, pwede nyo isend yung link yung URL sa kung gusto nyo, pwede mo na lang i-link tong page na yon. Alam mo yung as a URL sa taas, ilarawan ko ano yung mga red flags na pwedeng tingnan. Para di para manghula ng identity mo. Hindi pwedeng hearsay lang ng mga identity. Kundi para makatulong sa mga access na mga kung scam behavior ba yan. Diba? Yun, ang lang ko dito is masasabi ko lang dyan is mas mainam na yung lang. Pag wala na talaga, last resort na lang yan, mass report na lang talaga. Kung kaya i-recover yan, pag ang last resort talaga is, mass report mo. Kung hindi mass report, kung sino man yung may, member ng pamilya, you have to, kailangan mo hingi mo ng tulong sa Meta. Mabilis naman yan. Tsaka kung if ever may hihingi ng requirements na galing sa Meta, you have to submit that. Okay? Yun lang yung dito sa yun lang yung aking matutulong ko dito. Yun lang. So, yun, sana masolusyonan nito sa loob ng mga kaya natin dito. Sana hindi umabot ito na hanggang sa mapalitan nung pangalan. So ngayon, tinignan ko dito sa pangalan na lang yung natitira dito. Pwedeng mapalitan yan. Anytime yan. Okay? Sana itong page na to dapat ma-take down yan as soon as possible. Okay? Yun lang, yun yung healing dito ng miyembro ng pamilya. Ito ang magiging last resort. Pero kung kaya niyong i-recover itong ng page na to, much better kung ano yung hihingi ng Meta sa inyo, you have to submit that. Yun lang yun ang masasabi ko. Yun lang ang aking paliwanag ko dito. Sana okay na, sana pag-i-okay na tayo. Yun lang yun ang masasabi ko dito. Thank you sa mga napapanood. Don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Yan yung notification button sa ating baba. At yung may quiz tayo mayroon kami quiz dito sa tingin mo ba mga stories ano bang dapat mong mas effective nasa merong quiz dito may pipiliin ka doon ano bang mas effective dito pagre-report o pagre-recover di ba sa mismong mismo yun sa mga mismong pamilya na di ba or vice versa. May quiz dito sa baba. Sasagutin nyo lang at pakikita natin bang para mababasa natin. Yun lang mga stories. Thank you and have a great night. Stories. Bye.